Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinundan siya ng mga tao nang malaman ito, at malugod naman silang tinanggap ni Jesus. Nagsalita siya sa mga tao tungkol sa kaharian ng Diyos, at pinagaling niya ang mga may karamdaman. Nang malapit nang lumubog ang araw, nilapitan siya ng 12 at sinabi nila, "Paalisin na po ninyo ang mga tao upang makahanap sila ng makakain at matutuluyan sa mga nayon sa paligid. Nasa liblib na lugar po tayo." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain." Sumagot naman ang mga alagad, "Wala po tayong pagkain, kundi 5 tinapay at 2 isda. Bibili po ba kami ng pagkain para sa lahat ng taong ito?" Halos 5,000 ang mga lalaking naroroon. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Paupuin ninyo ang mga tao ng 5-5." Pinaupo nga nila ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingin sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at isda at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Silang lahat ay nakakain at nabusog. Nang ipunin ng mga alagad ang lumabis na pagkain, nakapuno pa sila ng 12 kain. Ang mabuting balita ng Panginoon. Welcome po sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid sa pananampalataya, ngayong kapistahan ng Corpus Christi, ginugunita natin ang isang dakilang hiwaga, ang katawan at dugo ni Kristo na tunay na naruroon sa Eucharistia. Hindi ito simbolo lamang, kundi totoong presensya, totoong pagkain ng kaluluwa, at sagisag ng isang Diyos na hindi lamang dumadalaw, kundi nananatili. Sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, nakita natin ang kwento ng pagpapakain ni Jesus sa 5,000. At sa likod ng kwento ng himala o milagrong ito, may mas malalim na paanyaya. Ang Eucharistia ay hindi lang pagkain. Ito ay pag-ibig na ibinabahagi, kabusugan ng kaluluwa at misyon ng bawat Kristiyano. Sa simula ng Ebanghelyo, sinundan ng mga tao si Jesus. Pagod na sila, gutom, nawawala ng direksyon. Ngunit sa halip na magtago o magpahinga, tinanggap sila ni Jesus. Nagturo sa kanila at nagpagaling. Ito ang mukha ng Diyos sa Eucharistia. Diyos na palaging handang makinig, tumanggap at dumamay. Hindi siya Diyos na malayo. Siya ay Diyos na naririto. Lumalapit sa gutom nating espiritual. Sa bawat misa, sinasabi niya, "Halika na kayo, ako ang pagkain ng inyong kaluluwa." Nang mag-alala ang mga alagad at nais ng pauwiin ng mga tao, ang tugon ni Jesus ay radikal. Kayo ang magpakain sa kanila. Dito natin nauunawaan, ang Eucharistia ay hindi lamang para tanggapin, ito rin ay dapat isabuhay. Sa bawat pagtanggap natin sa katawan ni Kristo, tayo rin ay inaanyayahang maging katawan niya sa mundo. Kung tayo busog sa biyaya, dapat tayong maging biyaya rin sa gutom o sa gutom ng iba. Sa mga gutom sa pag-ibig, katarungan, pagkalinga at pag-asa. Ang 5 tinapay at 2 isda ay tila walang halaga sa dami ng tao. Pero sa kamay ni Jesus, ito'y naging sagana. Ito ang himala ng Eucharistia. Ang munting tinapay kapag ibinigay ng Diyos ay nagiging sapat para sa lahat. At gayon din sa atin. Ang maliit nating oras, pagod, kabutihan, kapag inialay sa Diyos, ay maaaring magpakain ng maraming puso. Sa bawat Eucharistia, sinasabi ng Diyos, "Ibigay mo sa akin ang munting meron ka, at gagawin kong kasangkapan ito ng kabutihan."
Sa pagtatapos ng Ebanghelyo, lahat ay nabusog at may labis pang natira. 12 bakol. Ito ang larawan ng Eukaristiya bilang kapuspusan. Kapag tayo'y tunay na tumanggap kay Kristo, hindi tayo nananatiling gutom o hungkag. Tayo ay pinupuno upang magpuno. Tayo'y binabasbasan upang magbasbas. Tayo'y tinatanggap upang tumanggap din ng iba. Sama-sama nga po nating pagnilayan. Ako ba'y nabubuhay sa Eukaristiya? Ang tanong sa atin ngayon, tuwing tumatanggap ba tayo ng banal na Eukaristiya, nagbabago ba ang buhay natin? Tayo ba ay nagiging tinapay para sa iba? Tayo ba ay bukas palad, mapagbahagi, mapagpatawad at mapagmahal? O tayo ba ay nananatiling tagatanggap lamang, hindi tagapagbigay? Pagnilayan natin sa ating pagtanggap sa katawan ni Kristo tuwing banal na misa. Tayo ba ay nagiging buhay na tanda ng pag-ibig ni Kristo sa mundo? Tayo ba ay nagbibigay, naglilingkod at nagbabahagi ng ating sarili sa kapwa, gaya ng ginawa ni Kristo sa kanyang katawan para sa atin? Samahan niyo po ako sa panalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang tinapay ng buhay. Sa bawat pagtanggap namin sa iyong banal na katawan, punuin mo ang aming puso ng iyong pag-ibig. Turuan mo kaming maging mapagbahagi na gaya mo. Kami rin ay matutong magpira-piraso ng aming sarili upang maging pagkain sa pag-ibig, pag-unawa at habag para sa kapwa. Huwag mo sana kaming hayaang tumanggap lamang, kundi gawin mo kaming gawing misyon ang bawat misa upang sa amin ikaw ay makilala, madama at maranasan ng iba. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, inaanyayahan ko po kayo sa isang biyayang paglalakbay ng pananampalataya, isang pilgrimage sa Eastern Europe na gaganapin mula October 4 hanggang October 21 sa taong ito, na sasaklaw sa 8 kahangahangang bansa, sa Switzerland, Liechtenstein, Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary at Poland. Ang tampok ng banal na paglalakbay na ito ay ang ating debosyon sa Divine Mercy o Banal na Awa, isang tema na napapanahon sa atin ngayon sa panahon ng pagsubok at pananabik sa pag-asa. Gaya ng sinabi ng ating yumaong Santo Papa Francisco, "The mercy of God is the sure source of our hope." At sa ating paglalakbay, bibisitahin po natin ang mga sagradong lugar kung saan sumibol at lumaganap ang mensahe ng awa ng Diyos. Bibigyan din natin ang Poland, ang bansang sinilangan ni Saint Faustina Kowalska at Saint John Paul II, mga tagapagdala ng mensahe ng banal na awa sa buong mundo. Ito hindi lamang isang biyaheng panlabas, kundi higit sa lahat, isang panloob na paglakbay ng puso. Isang pagkakataong mapalalim ang ating pananampalataya. Maranasan ang kagandahan ng simbahang Katolika sa Europa at muling pag-alabin ang ating pag-asa. Para po sa mga interesadong sumama sa akin, maaaring makipag-ugnayan kay Toby sa numerong 0917-317-4536 o magpadala ng email sa inquiry@tobiahe.com. Magsama-sama po tayo sa isang paglalakbay ng panalangin, kultura at biyaya. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na muling matuklasan ang Diyos na buhay, maawain at laging nag-aanyaya. Halina po kayo, maglakbay tayo kasama ang banal na awa.
patungo sa mas matibay na pag-asa.